Hello guys, welcome to my channel. Ngayon, mayroon na naman akong ibabahagi sa inyo. Ito'y tungkol pa rin sa Y-Delta connection. Pero ang gagamitin natin guys, dalawang kontaktor lang. Ngayon, ang tanong dyan, posible ba itong gamitin sa Y-Delta connection, dalawang kontaktor lang? Ang sagot, posible guys. Posible siyang gamitin. Ngayon, ang pangalawang tanong, safe ba ito gamitin sa Y-Delta connection na dalawang kontaktor lang? Para sa akin guys, safe pa rin. Always naman talaga yan, pag technician ka, pag nagtutroubleshoot ka, pinapatay natin yung breaker. Sa dalawang kontaktor kasi, ang linya nun na galing sa circuit breaker, papunta doon sa motor, may power yun. Dapat nakapatay yung breaker bago natin buksan yung takip ng motor para hindi tayo makakuryente. Naalala ko dati guys, nung nasa Pilipinas pa ako, nung nagtatrabaho pa ako bilang electrical technician sa company namin, sa Kaning Factory. Yung boss namin, nakabili siya ng fishing boat galing sa Japan. Ngayon, nung tiningnan namin yung wiring doon sa fishing boat, yung Y-Delta connection nila, ang ginamit sa Japan na Y-Delta connection ay dalawang kontaktor lang. Kaya nga doon ko nakita at doon ko rin nasubukan kung paano gamitin ang Y-Delta connection na dalawang kontaktor lang. Ipalagay na lang natin na ito ay solution, remedy o diskarte bilang technician. Kunyari, nagtatrabaho ka sa isang company ngayon bilang isang electrical technician. Ngayon, inutusan mo yung purchaser na bumili ng tatlong kontaktor para sa Y-Delta connection natin. Kasi yun naman talagang standard ang tatlong kontaktor sa Y-Delta connection natin. Ngayon, dalawang kontaktor lang nabili niya, nakalimutan niya instead na tatlo. So itong ibabahagi ko sa inyo guys, ito yung magagamit ninyo na para mapatakbo ninyo ang Y-Delta connection na dalawang kontaktor lang. Nasubukan ko na rin kasi kung paano mag-wiring ng 2 kontaktor lang sa Y-Delta connection. Kaya ngayon ang ibabahagi ko sa inyo guys. Pero bago tayo mag-proceed sa actual guys, nais ko muna magpapasalamat sa mga viewers na patuloy na nanonood sa aking channel. Ang layon ko lang naman ay makatulong, lalo na sa mga baguhan, sa mga estudyante, sa mga naghangad na gustong magiging electrical technician someday. Yun ang layon ko para makatulong din sa inyo kahit papaano. Ngayon guys, pag-aralan natin ang Y-Delta connection using 2 contactor only. Ito yung stop push button natin guys, normally close. Ito naman yung start push button natin, normally open. Ito naman yung Y contactor natin. Ito yung timer, on delay timer. Ito yung delta contactor natin. Ito yung sa control natin guys. Pag i-press natin to guys, ang kuryente dadaan dito, gagana itong Y natin. Pati itong timer natin, gagana din. Pag bitawan natin to, magko-close ito. So, steady siyang gagana, no? Dito dadaan ng kuryente. Gumana ito, gumana din ito. After 3 seconds, guys, mag-activate ito. I-close niya rin ito. Pag close nito, tatakbo ngayon ang kuryente dito. Tatakbo ang delta natin. I-close din to ng delta. Pag close nito ng delta, i-open naman to ng delta, mamamatay tong Y contactor natin at saka timer. Tatakbo ngayon ang delta. Bali ang kuryente, dadaloy dito, dito, at dito. Ngayon kung mag-trip naman, mag-open to, mamamatay to lahat. Ganun ang function nito guys. Ngayon dito naman sa power supply, ito na yung line 1, line 2, line 3 natin. Ito yung symbols ng 3-phase circuit breaker natin. Ito yung main circuit breaker natin. Ito naman yung symbols ng overload. Ito siya, ito, at saka ito. Overload relay natin. Ito naman yung delta contact natin. Ito siya, ito siya, ito siya. Ito naman yung sa Y. Ito na contact, ito, at saka ito. Ito yung delta natin, ito yung Y. Ngayon, ang motor natin is European marking. Ibig sabihin, alphabetical yung marking ng motor. Pag sa European kasi, nanggaling sa RST, UBW, XYZ. Ang RST, yun yung power supply. Tapos,
UBW, XYZ, yun yung sahod side ng motor natin. Ang function nito guys, pag i-on mo itong 3-phase circuit breaker natin, magkakaroon to ng kuryente dito sa motor. Magkakaroon siya, no? Ang U1, B1 at saka W2. Pero hanggang dito lang. Hindi to tatakbo kasi naka-open contact dito. Naka-open ang contact ng delta, naka-open din ang contact ng Y. Ngayon, dahil European marking tayo, pag push natin ang push button na ito, pag close nito, tatakbo ang Y. Magko-close ito ngayon. Pag close nito, tatakbo ngayon ang motor natin. Kasi may linya na dito. After 3 seconds, mamamatay ang Y, magdi-delta naman siya, no? Bali, ang magko-close sa delta, itong U1 at saka W2. Itong magko-close siya, close together siya, no? Kung makikita natin dito, U1 at saka W2 mag-close together sa line 1. Tapos, ang kasunod, ang B1 at saka U2 naman. Kung makikita natin, no? Close together. B1 at saka U2, itong B1 at saka U2 mag-close together siya, no? Tapos ang kasunod naman W1 at saka B2. Kung makikita natin W1 at saka B2. W1 at saka B2 mag-close together. Tatakbo ngayon ang delta motor natin. Ngayon kung sa English marking naman ng motor, numbering yun guys, ang mag-close together pag mag-Y siya ang 4, 5 at saka 6. Ngayon, kung mag-delta naman, ang 6 at saka 1, 2 at saka 4, 3 at saka 5. Kung makikita natin dito guys, no, ang magko-close together, 6, 4, 5, pag mag-Y. Pag mag-delta naman, 1 at saka 6. 1 at saka 6 close together. Kung makikita natin, ang sunod naman, 2 at saka 4, 2 at saka 4, itong 4, close together din, no. Tapos 3 at saka 5, 3 at saka 5, mag-close together din siya. Tatakbo ngayon ang delta natin. Ngayon guys, proceed tayo ngayon sa actual wiring, kung paano natin ito i-wiring. Before tayo mag-proceed sa actual wiring guys, alamin muna natin yung mga device na ating gagamitin. Ito yung stop push button natin. Ito na siya, normally close. Ito naman yung start push button natin. Ito na siya, naka normally open. Itong normally close guys, dito sa taas, ito yung normally close. Dito naman sa baba, sa start, normally open. Ito na yun. Tapos ito naman yung Y natin. Contactor, may indication siya na Y. Ito naman yung delta. May indication din siya na delta. Ito naman yung timer natin, na on delay timer. Nakasetting sa 3 seconds. Ito naman yung circuit breaker natin. Ito naman yung overload relay natin sa contactor. Tanggalin muna natin tong timer guys. Ang una nating wawiringan sa line 1 papunta sa normally close ng push button natin. Ang kasunod naman, from normally close push button, papunta sa normally open na push button natin. Ang kasunod naman yan, maglagay naman tayo dito sa push button natin, normally open, papunta sa Y, normally open. Tapos nyan, dito naman tayo sa kabilang contact ng push button, papunta sa normally open ng Y. Maglagay naman tayo sa normally open ng Y, papunta sa normally close ng delta natin.
Lusot naman dito sa kabila ng normally close ng delta, papunta sa timer natin, normally close din. Dito nga pala sa line 2 natin guys, ito naka-looping lang siya. Nilagyan ko na to ng connection. Considered kasi to A1, A2, A1, A2, A1, A2. Lahat ng nasa A2 natin guys, may connection na siya. Paraan na rin to guys para mabilis tayo sa wiring. Ikabit natin to ngayon sa timer natin normally close. Lusot naman sa kabila, from timer normally close papunta sa A1 natin, Y, sa A1 ng Y. Ngayon maglagay naman tayo ng jumper dito sa timer normally close papunta sa timer natin A1. Ang kasunod naman yan, maglagay tayo ng connection dito, ng jumper dito sa normally open ng Y papunta ngayon sa timer natin normally open. Lagay naman tayo ng jumper dito sa timer normally open, papunta ngayon sa delta natin normally open din. Tapos lusot naman sa kabila, from timer normally open, papunta sa delta normally open din. Tapos maglagay naman tayo ng jumper dito sa delta normally open natin, papunta sa Y natin, normally close. Lusot naman sa kabila, from normally close ng Y, papunta sa delta natin A1. So tapos na tayo guys, i-arrange na lang natin yung cable. Before tayo mag-umpisa sa wiring, dapat nakapatay yung circuit breaker natin. Ito guys, yung line 1, line 2, line 3 natin. Mayroon na itong power. So bali ito na yun siya, no? Line 1, line 2, line 3. First contact ng circuit breaker sa load side, papunta ngayon sa overload relay natin. First contact din. So, naglagay na ako ng isang cable dito. Ilagay na lang natin dito. Kabit natin. Ang sunod naman na contact natin dito sa gitna, no? Sa pangalawang contact ng load side ng circuit breaker natin, papunta naman sa pangalawang contact ng overload natin. So mayroon na tayong kable dito, ilagay na lang natin. Ang pangatlong contact naman niya sa load side ng circuit breaker natin, papunta naman ngayon sa last contact naman ng overload natin. Ito kasi yung first contact, second contact, third contact. Ito naman ang first contact, second contact, third contact. So ilagay natin from third contact of circuit breaker, papunta naman sa overload, third contact din. So lagay natin dito.
Tapos ito naman siya, papunta ngayon sa contacts natin, itong linya na ito. Papunta ngayon dito, at saka dito at dito. Ito na yon. Ang kasunod naman natin na lilinyahan, ang dito naman. From first contact ng delta, papunta naman sa first contact ng Y. Ito yung delta contact natin guys, no? Nilagyan ko na. Ito na yun siya. Ito naman yung Y. Mayroon siyang indication. Pati din ito. Ang kasunod naman yan, dito sa second contact ng delta, papunta naman ng second contact ng Y. Lagay natin to sa gitna. Make sure guys, ang connect ninyo dapat hindi sa loose contact para avoid sparking na rin. Ito natin. Ang kasunod naman, dito naman sa last contact ng delta, papunta naman sa last contact ng Y. Dito natin ilagay at saka dito. Ang kasunod naman yan, maglagay naman tayo ng jumper dito, no, or looping sa Y dito sa tatlo na ito. Take note guys, ang motor marking natin is European marking, alphabetical. So ang U1, ilagay natin dito sa ang U1 papunta sa circuit breaker natin, first contact. Ito yung U1 natin, U1, B1, W1, W2, U2, B2. Ang kasunod naman, ang B1 natin sa second contact ng circuit breaker natin, dito natin ilagay. Ang kasunod naman yan, ang W1 natin, no? Ito yung W1 natin. Ilagay naman natin sa last contact ng circuit breaker natin, dito natin ilagay. Ang kasunod naman, ito yung W2 natin na cable. Ilagay natin to sa first contact dito sa delta natin. Ang kasunod naman, yung U2 natin, ilagay naman natin dito sa second contact. Ang kasunod naman, ang B2 natin, ilagay naman natin dito sa last contact ng delta natin. Ito siya. So tapos na tayo guys, i-arrange na lang natin yung cable. Pag i-on mo ang breaker, may kuryente na kaagad dito sa isang linya. Sa linya ng U1, B1, W2.
Pero hindi mo na sa tatakbo ang motor kasi naka-open contacts to dito. Ngayon, pag on mo nito, ang unang gagana ang Y. After 3 seconds, mamamatay ang Y, gagana na naman ang delta. Ganun ang procedure dito. Tapos ang timer natin, pwede rin natin tanggalin guys. Nakaka-relax din ang timer gaya sa mga previous video ko. Testing natin. On natin. Ayan. Try natin. So ito na siya guys, no? Ang Y delta connection natin using 2 contactor only. Try natin ulit. Ayan. Ayan. Nag-delta na siya. Pag pindutin natin to guys, hindi na yan papasok. Maliban na kung patayin natin. Mag-counting tayo. 1, 2, 3. Ayan, nag-delta na siya guys. Off natin. Ngayon, kung tanggalin natin tong timer natin, still pa rin gumagana yung motor. Try natin tanggalin. Still pa rin, no? Kung pindutin natin to, hindi rin sa papasok. Tingnan natin, tinanggal natin yung timer, still pa rin gumana yung motor. Off natin.